sa pagtilaw sa atong kabuhi, mga nag-aabot sa atong mga pahinabot, problema para sa amin, hindi siya normal. Samtang kita nagkabuhi sa atong lawas. Abrihan ang Biblia, Galatia 3, 23, sugod, tugtuban 5. Galatia 3:23. Karon sa wala pa magabot ang pagtuo, ginhuptan kita sa idalom sang kasuluan. Nga ginpunggang tugtog ang pagtuo mapahayag sa uli. 24. Sa bagay nga ang kasuluan angin manugtoy-toy naton tugtog kay Kristo. Agon nga mapakamataron kita paagi sa pagtuo. 25. Apang karon nga ang pagtuo nagabot, wala na kita sa idalom sang manugtoy-toy. 26. Kay kamo tanan mga anak sang Dios tungod sa pagtuo kay Kristo Jesus. Ang mga langit ng Diyos sa gamhanan, pangamuyok kami, ni ikaw magbulig sa amin, ng imo pulong ni basa, imo'y pangot. Kag ang balaan ni Espiritu ginampo, namon magpatunga, kag magatutoy sa among tanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, gampo kami. Amen. Magapo ko. Ginapakita siyang Ginoo pagi sa kasulatan ang yatuwag pagbago sang panahon. Kaya sa aton, may panahon sa tag-ulan at tag-init. Kaya siya, parehas man sa Ginoo. Nagplaster siya sa panahon. Amen. Bisan gani, ang iglesia, ging parte-parte yan sa 7 ka panahon. Kag ang mga Israelitan sa lumang tipan, tumanggap sila ng biyaya sa Diyos. Pero, nang lumabas sila sa lupain ng Ehipto, doon nagsimula na napailalim sila sa kautusan. So, ano ang panahon nila sa time na yun? Kautusan. At ang kautusan na yun ay siyang manugtoy-toy, gabay ng mga Israelita hanggang dumating sila sa biyaya. Amen. Ang panampalataya ay sa biyaya. Amen. Magkaiba ang biyaya sa kautusan. Ang kautusan nagdadala ng kamatayan. Ngunit ang biyaya nagdadala ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga Israelita, sila'y tinuruan, ginabayan ng kautusan hanggang dumating ang biyaya sa kanila. Ang biyaya ay dumating sa kanila ng itakwil. Ng mga Hudyo o mga Israelita, ang mabuting balita. So, mabuting balita, ito ay ipinahayag. Dahil tinakwil ng mga Israelita ang mabuting balita at dinala ang mabuting balita sa mga hintil, tayo yun. Naging kaaway ng Diyos ang mga Hudyo na siya mga Israelita dahil sa atin. Nagsiro siya kagaya sa isang panganay na lalaki nagsiro sa kanyang bunso na kapatid na mas binigyan ng kanyang ama ng
okasyon, yung isang party para kanila piyagsaya ang pagbalik loob ng kanyang anak. Ang Roma 11, versikulo 26, 25. Gagani ang bugos nga Israel maluwas, subong sa nasulat na. Magagikan sa Sion ang manluwas, siya magapahilayo kay Jacob sang pagkati Diyos nun. Pag sinabi mo ako, Israel yan, Podyo yan, siya. Kaginian mo ang akon katipan sa ila kon kuhaon ko ang ila mga sala. Betutso. Nanungod sa maayong balita, mga kaaway sila sa Diyos. Tungod sa inyo, apang nanungod sa pagpili, mga hinigugma sila tungod sa ila, mga ginikanan. Okay, so may dalawang tipan. Para sa mga Hudyo, dahil sa kay Abraham, Isaac, sa mga patriarka nila, dala ng sakul, sila ay iniibig ng Diyos. Pero kung pag-uusapan tungkol sa mabuting balita, kaaway sila ng Diyos. So, dalawang tipan yun. Dahil kanila tinanggihan ang mabuting balita na ating tinanggap. So, tayo pa ngayon ang dahilan na tayo pa naging dahilan upang magsiro sila. At ang mabuting balita na tinanggihan nila dumating sa mga hintil. Ngunit itong mabuting balita nagdalas kanila ng panampalataya, ito ang nagbago ng kanilang panahon. Mula sa kautusan, pinalitan, inihinto ang kautusan, at dumating ang biyaya. Ang mga Israelita nang hindi pa sila pinalaya sa lupain ng Ehipto, nasa ilalim sila ng biyaya. Ngunit nang lumabas sila sa Ehipto, nawala, nahinto ang biyaya sa kanila. Ang pumalit, kautusan. So mga Israelita napailalim sa kautusan. Buksan kaya natin ito. Exodo 31. Di si Sanskrit ang simula hanggang 17. Busa bantayan sang katawan sa Israel ang inupaway sa pagtuman sang inupaway sa bukos nilang mga kaliwat. So mga katipan nga dayon. Tanda ini sa mga yapon sa lakon kag sang katawan sang Israel nga sa anong kaadlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta. Okay. Ang kautusan, ito ay ibinigay sa bayang Israel. Nang pinalabas sila sa lupain ng Ehipto, binigyan sila ng kautusan. At ang kautusan ito ay para sa mga Israelita at hindi para sa lahat ng mga lahi ng tao sa buong mundo. Bakit bakit bukod tangi sila? Dahil kay Abraham. So ang pangako, dahil kay Abraham. Amen. Kaya binigyan sila ng kautusan ng ikapitong araw ay kailangan Sabat, kapahingaan. So, para kanino ang Sabat? Ang sagot para sa mga Israelita. Ang 10 utos o ang kautusan sa 2 tablang bato, para kanino din yun? Exodo 20, verse 1.
puno. Mga kang Diyos nagambal sini tanan nga pulong nga nagasiling. Ako ang Ginoo nga imo Diyos nga nagpagawa sa imo gikan sa duta sa ngito. Balay sang kauilotnan. Okay. Diyan nagsimula yung versikulo 1 yan, ng 20. Ang versikulo 8, tumutukoy yan sa Sabat. Amen. Basahan. Dumdumang ang adlaw nga inugpaway sa pagpabalaan sini. Okay, nagpaway, Sabat. So, ang Sabat, para sa mga lumabas sa Ehipto. Kasi ako, ang Panginoon ninyong Diyos na nagpalabas sa inyo. So, para kanino ang kautusan? Para sa lumabas sa pagkakalipin sa Ehipto. Amen. Sino sila? Mga Israelita. So, mali pala yung aral ng mga Sabadista na ito daw ang kapahingaan ng Sabat para daw sa lahat ng tao. E di, bungahin na lang yan. Ang Exodo 20. Na ito'y para sa mga lumabas sa ito. Ito ang bayan ng Israel pagkatapos ito'y tatak para sa mga Israelita. Ano yun? Amen. Sabado. Glory. Kung ang aral naman ng mga Protestante at Katoliko sa bagong tipan na ang araw ng naikapito ay linggo, mali yun. Dahil ang ikapitong araw, Sabado. Kaso lamang siyasamba nila ang Diyos sa araw ng Sabado. Pero tayo tinuruan sa bagong tipan na sinamba si Kristo sa araw ng linggo. Kaya nga sa respeto natin sa pagkabuhay ng Panginoon, siyasamba natin siya. Hindi dahil na ang linggo ay kapitong araw, kundi pagrespeto sa pagkabuhay ng Panginoon. Amen. Na iyon ang linggo. Ano bang tatak para sa bagong tipan? Basahin. Efesyo 1:13. Praise the Lord. Sa tapos ninyong mabatian ang balita sang kamaturan, ang maayong balita na nangod sa inyong kaluwasan. Ang nagsalig sa iya, kamo ginpatinan sang Espiritu Santo nga ginsa. Okay. Amen. Ang Espiritu Santo ay ipinangako. At ito'y tatak, patin, tatak. Amen. Sa lumang tipan ang tatak, Sabado. Sa bagong tipan ang tatak ay Banal na Espiritu. Amen. Dahil tinutukoy dito pagkatapos ng marinig nyo ang mabuting balita, hindi kautosan. Amen. Na marinig nyo ang mabuting balita tungkol sa inyong kaligtasan. Kayo ay kinatakan. So mayroong tatak Amen. para sa mga sumampalataya sa mabuting balita. Amen. Pero sa kautosan, Sabado yun. Pero ang Sabado para sa Israelita. Pero ang tatak naman sa bagong tipan ay para sa sumampalataya. Amen. May nagsasabi na si Kristo daw nangaral ng kapahingaan, Sabat, siya'y dumadalo sa gawain sa templo sa araw ng Sabat. Ang dahilan niya, si Kristo daw ay sa bagong tipan. Mali yun. Sa babasa, Gracia 4, versikulo 4. Apang
pag-abot sa kabugusan misang tiyon, ginpadala sang Diyos ang iyaanak nga natao sa babae. Natao sa idalong Hindi, sang kayo ha. Kuna'y tatabyan. Why? Mga te, baligid. Apang sa pag-abot sa kabugusan sang tiyon, ginpadala sang Diyos ang iyaanak nga natao sa babae. Natao sa idalong sang kasuguan. Okay. Amen. Si Kristo ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi siya ipinanganak sa bagong tipan. Ang Biblia, doon nakasulat ang kapanganakan pangaral ni Kristo. Mateo, Marcos, Juan, Lucas, 4 na ebanghelyo. Yun ay napabilang sa bagong tipan. Sino gumawa niyan? Ang gumawa ng Biblia para maging libro. Ang gumawa niyan, seminaryo. Pero ang versikulo nagsasabi na si Kristo ay pinanganak sa ilalim ng kautusan. Amen. At namatay din siya. Sa ilalim ng kautusan, dahil ang kautusan ay naghahanap ng kabayaran na siyang kamatayan. Kaya na si Kristo namatay, sa ilalim pa rin iyon ng kautusan dahil iyon ang kabayaran ng kasalanan. Kaya si Kristo ipinanganak at namatay hindi sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan. Amen. Ang kamatayan ni Kristo, doon nagsimula. Dahil sabihin, ito ang aking dugo na ibinuhos sa inyo, ito ang bagong tipan. Mateo 26. Basahin, brother. Mateo 26, 28. Ay ini amo ang akong dugo sang bagong katipan. Bagong katipan. Ano Oy. ang ginamit? Dugo, hindi kautusan. Ang dugo ni Kristo. Yon ang nagdala ng bagong tipan. Biyaya, Amen. panampalataya, kaligtasan. Kaya, ang ating Panginoon Isus, nang siya ay naging ugali niya ang pumunta sa templo kung Sabado. Bakit? Hindi siya lumabag sa kautusan. Amen. Huwag kayong mag-isip na ako'y naparito para sirain ang kautusan. Naparito ako para sundin ito pa rin. Kaya pag-araw ng Sabado, pupunta sa templo. Pero hindi yun bagong tipan. Lumang tipan yun. Dahil ang bagong tipan, ang tatak ay ang banal na Espiritu. Brother Gabriel, say. Bayan. Gabriel. Whom he said, this is the rest, Sabbath. O ano daw ang Sabat? Kapahingaan. Amen. Sabi ni Kristo din yun eh. Di ba yung sinabi niya sa Mateo 11? Verse 28. Basabi, brother. Mateo 11, 28, 29. Diba? Ari sa akon tanan kamo nga ginabugayan, nga ginabugatan. Ag papawayon ko kamo. Sige. Itakod ang akong duta sa inyo, ag magtuon kamo sa ako. Kay ako magapayunubuson kag malulo sa tipuso. Ang makakita kamo sing kapuwayan sa inyong mga kalag. Sa bagong tipan, ano ang kailangan magpahinga? Kaluluwa. Sa lumang tipan, ano ang nagpapahinga? Katawan. So magkaiba ang luma sa bago. Amen. Kaya sino ang kapahingaan natin? Si Kristo.
Yes. Kayo ba'y pagod na sa mga problema, pagsubok, tukso? Nabigatan na ba kayo loob, ha? Puro problema? Di papayuhan kayo ng Satanas. Magpakamatay ka na. O di kayo sabihin Satanas, uminom ka. Marami inumin pang lalaki yan. Pati babae, uminom na yan. Pero alam niyo ang payo ni Satanas yun. Habang gagawin ng tao yun, marami siyang makumbinsi, madalas ng impyerno. Pero sabi ni Kristo, lumapit sa Kanya. Amen. Huwag lumayo. Pag may problema ka, lumayo ka kay Kristo. Sino sasalo sa iyo? Si Satanas. Ayaw mo kay Kristo o gusto mo kay Satanas? Lahat naman problema, yan, kanya na. Kaya sabi ni Kristo, nabigatan lo ba kayo? Okay, kaluluwa nyo, papahingain ko. Hindi, sinabi katawan mo, papahingain ko. Kaluluwa. Sa lumang tipan, ang kautusan naghahanap ng obliga ng pahinga katawan. Ikapito. Sige, brother, Gab, Derso. Wherewith ye may cause the weary to rest, Okay, keeping of his kita Sabbath. mo basta lahat ng ang mga napagod na kailangan magpahinga. Okay. This is the refreshing, yet they would not hear. Kita mo, ang problema lang pala sa tao, nagbibigay na ang Diyos. Ayaw pa nila makinig. Mas pinakinggan pa nila ang simbahan nila. Mas pinakinggan nila ang mga tao. Amen. Kaysa plano ng Diyos. Amen. See? Here it is prophesied right here in Isaiah. Anong sasabi sa propesiya sa libro ng Isayas? Brother Eric, 28 yan. 28, 10, 11, 12, 13. O si Brother Sonay. Diretso ka. It came to pass 700 years later at Pentecost, when they were all filled with the Holy Ghost. Sa araw ng Pentecostes nang sila ay mapuno lahat ng banal na Espiritu. Exactly as it was said they would be. Tama. Kung paano nila ito matanggap o anong maging paraan at ano ang kanilang tanggapin. See? Thus, when they were filled with the Holy Ghost, Nang sila ay napuno ng banal na Espiritu, they ceased from their worldly works huminto sila sa kanilang makasanlibutan na gawain. See? their worldly doings, Ang kanilang ginagawa na makasanlibutan, their evil ways. ang kanilang mga masasama na paraan, They entered in. The Holy Ghost took charge of their lives. ang banal na Espiritu ang mag-take over ng kanyang buhay. Amen. Si Lord para sa buhay mo. Pag lumapit ka kay Lord, si Lord para sa buhay mo. Amen. Hindi si Satanas ang bahala dyan. Hindi na pakikialaman ni Satanas ang sino mang na kay Kristo. May tapos ito. Kasi, There's your rest. ito ang inyong kapahingaan. That is your Sabbath. Ito ang inyong Sabat. Ano daw ang Sabat? Kapahingaan. Anong Sabat? Holy Ghost. Bautismo ng Holy Ghost, iyon ang ating Sabat, kapahingaan. Hindi na Sabado. Kasi lumang tipan yan eh. Sa bagong tipan, ang Sabat, Holy Ghost. Amen. Ang tumanggap ng banal na Espiritu, nakapahinga siya. Sige, brother. Next one. Kaluluwa niya, nakapahinga. Sige. Next. He said that the seal of the finish of salvation Ang seryo. Kung ang kaligtasan tapos na. Meaning, may pasimula ng kaligtasan, may ginagawa pang kaligtasan, ngunit kung tapos na, tinapos na ang kaligtasan, mayroon na itong tatak.
Amen. Sino ang tatapos ng ating kaligtasan? Si Kristo. Yes. Hindi simbahan. Hindi panalangin ng taong buhay na dumadalangin sa mga patay. Hindi sila magdadala ng kaligtasan. Sabihin, ay ligtas mo ang kanyang kaluluwa sa purgatorio. Walang ganoon sa Biblia. Maniwala tayo sa kasulatan ng Panginoon na ang kaligtasan, Diyos lang ang gumawa. Yan ay na kay Kristo. Kaya bago tayong mawala sa mundo, kailangan lumapit tayo kay Kristo. Maglingkod tayo kay Kristo. Dahil siya ang makapagbibigay sa atin ng totoo na kapahingaan. Sige, Mitcho. Luther justification. Ito na si Luther na ginamit ng Diyos, nagpahayag ng katuwiran dali lang. Ito sasabi ko, changing dispensation. Pagbabago ng panahon sa time ni Luther. Ano ang una sa kanya? Katoliko. May pagbabago ng panahon kay Luther. Sino siya? Siya ang mensahero sa kanyang panahon na nagdala ng mensahe na siyang katuwiran. Ang sino man tumanggap ng mensahe yun, sila ang tumanggap ng kapahingaan. Amen. Si Wesley sanctification. sa panahon ni Wesley, kabanalan sa anong paraan? Sa dugo ni Kristo. Amen. Ano ibig sabihin ng kabanalan o sanctification? Nilinis. Ano ang naglinis sa atin? Yung dugo ni Kristo. Amen. Anong dugo ni Kristo? Yun! Sabi niya, ito ang tipan ng, itong dugo ko ibinuhos para sa bagong tipan. Amen. See? But when the Sabbath come, Pero nang Sabat yung kapahingaan ay dumating, the real rest day, ang tunay na araw ng kapahingaan, it would be when stammering lips and other tongues will I speak to this yun people. ang mga tanda ng tao tumanggap ng Holy Ghost. Yun ang tunay at totoo na kapahingaan. Sige. This is the finished work. Ano ito? Ito ang tapos na. Na ginawa. Siyang gumawa? Diyos. Hindi tayo. Sabihin mo, magpakabait ka para maligtas ka. Ang ating magagawa, hindi papansinin ng Diyos. Dahil siya ang tagapagligtas, siya may plano ng kaligtasan, siya ang gagawa sa atin kung paano tayo maligtas, paano niya tapusin ang kaligtasan, at tinapos niya nang matapos. Ano ginawa niya? Tiyatakan tayo na ito'y tapos na. Anong tatak? Holy Ghost. So kung sino man taong may Holy Ghost, tapos na siya. Sigurado na siya. May nagsalita sa akin sa Plaza Santa Lucia. Ligtas ka na? Wala pang paghukom, ligtas ka na? Eh, paano kasi limitado ang utak niyo? Para sa mga na kay Kristo, ligtas na siya. Amen. Kasi hindi ka naniniwala ng bawat salita ng Diyos. Eh. Gusto mo kaligtasan? Patay ka na sa araw paghukom, walang kaligtasan darating sa iyo. Dahil pagkatapos ng rapture, wala nang kaligtasan. Amen. Kaya bago ang rapture, bago dumating si Kristo, lumapit na kayo sa niya. Amen. Dahil ang kaligtasan mahihinto pagdating ni Kristo. Amen. Malapit na yan. Yun. Lindol, gera. Ayan. Naganda naman ng Amerika, gera laban sa Israel, sa Russia. Lindol, 8.7 sa Russia. Mga pretandaan, si Kristo malapit ng babalik. Amen. Paisi-isi pa tayo sa paglilingkod.
Sige, diretso natin. Look over in Hebrews 4. Didn't he say another rest? Dali lang. Basahin dali lang. Hebreo 4, 1. Tugtog 7. Hebreo 4, 1 hasta 7. Sí. Uno to subsidiary. Oh, Busa sa nagapabilin pa ang saad sa pagsunod sa iya kapawayan, okay. Ang saad, may nagapabilin pa. Yung saad, pangako, tungkol sa kanyang kapahingaan. Amen. O yan, interpretation sa Balista, Sabado naman yan. Pero ang tinutukoy ni Pablo, hindi araw. Ang pinag-usapan dito, Holy Ghost. See? Magkahadlo kita, base kung may isa sa inyo nga bilangon, na wala makalambot sini. Okay. Sino? Ang tinutukoy niya, ang nakarinig ng mabuting balita. Ngunit hindi siya sumampalataya sa kanyang napakinggan. Kaya sabi ni Pablo, matakot kayo. Bakit hindi kayo makapasok sa kapahingaan ng Diyos na siyang pagtanggap ng Holy Ghost? Amen. O, diretso. Ay nagabot sa aton ang maayong balita subong nga sa ila, Siyang ila, mahotso, mga Israelita, dumating sa atin ang banalis, ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. Pero una-unang nadatnan ng Ebanghelyo at nakarinig ay ang mga Hudyo, Holy Ghost, o Israel. Sige. apang ang pulong nga nabatian, wala nila mapus. Nga, Mangod nga wala mabulugis ang pagtuo sang mga nakabati. okay. Ang mga Israelita na nakarinig una ng mabuting balita, hindi nila napakinabangan ang kanila napakinggan dahil hindi sila sumampalataya. Amen. Sa napakinggan, dapat pala panampalataya. Ano mang pangaral kung wala panampalataya, hindi nyo mapakinabangan ang inyong mapapakinggan. Amen. Panampalataya. Pagtuo. Sige. Kay kita nga nagtuo, Kaya kita ito, sinito, henten, iglesia. nagasunod sa sinang kapawayan. Kakasunod sa anong Holy Ghost, baptism. Subong nga sa iya nagasiling, Kasubong sa, subong nagsumpa ako hindi lang. Subong ano? nga sa iya Kasi, nasiling. ah. Subong nagsumpa ako sa akon kasingkan, hindi gid sila makasulod sa akon kapawayan. Okay. Sino nagsumpa? Nag-swear. Nangako. Diyos. Sa inyong mga tao ba na wala magtuo sang makabati, hindi sila kabaton sang Holy Ghost. Hindi sila makasunod sa kapawayan. Nagsumpa ako, pero nabasa kayo na. Hindi gugma sila ng Diyos bangon sa mga patriarka. Pero, ang Diyos, masingkan. Amen. God is love. Correct. Puro lang God is love. Ang una, pinagusto ng tao kay bangon, God is love. Bisan sa lanag yan tudlo, God is love yapon. O, babae, hambal sa Biblia, hindi pwede magpanodlo, hindi pwede magpastora. Bangon, God is love. Hala, sopak sila na sopak. Babae lang ang panodlo, pastora yapon. Bangon, God is love. Pero kabalo, wala silang kabalo nga ang Diyos matarong. Kung matarong siya, may paghukom. Amo na ang palabuton paghukom. Sige, brother? Hindi gid sila makasulod sa akon Sino kapawayan. sila ang hindi magkabatong Holy Ghost? Ang mga Israelita na hindi magtuo. Sige. Bisan nga tapos ang mga buhat niya tungtong sa pagpasad sang kalibutan. Sige. Ay nagsiling niya sa isa kabahin nanungol sa ikapitong adlaw sa sining bagat. Ahoy, kapitong adlaw.
Sabado sa Old Testament. Ginambal na. Sige. Kaya ang Diyos nagpauway sa ikatong adlaw, Kapitang ano, napaway ang Diyos. Kapinitla ka. Kaluan. gikan sa tanan niyang buluhaton. Okay, sa tanan, niya nga buluhaton. Sige. Kag sining bahin Sa liwat, sining na bahay liwat, nagsling siya. nagsiling naman ang Diyos. Hindi gid sila makasulod sa apon yung kapaho. Kita mo, ng mga Israelita, hindi nila kasunod sa akong kapahuwayan. Saan mo yung tungod niya? Ang sabat. Pagkatapos rapture. Pagkatapos ng rapture, wala na ang bugay sa mga hindi. Amen. Di ba ito bugay? Ang sabat, ibalik sa Israel. Amen. Ano ang panahon? Panahon ng dako nga kapipitan. Great Tribulation. So may pagbago na naman. May pagpalit ng panahon. Ngayon, biyaya. Amen. Pagkatapos rapture, papalit ang panahon. Great Tribulation. Sa panahon ng Great Tribulation, balik sa Diyos ang mabuting balita sa Israel. Amen. Ang Israelita, milyon-milyon. Milyon-milyon sila. Amen. Pero ilan lang ang sasampalataya. Ang tatanggap ng Holy Ghost Baptism, 144,000 na mga udyo. Sa aral pa ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo daw yun ang 144,000. Sa panahon sa Iglesia, wala pang 144,000. Wala pang Great Tribulation. Hindi pwede nga magadungan ang bugay sa Israel kag ang bugay sa mga hentil. Amen. Wala sila kabalo sa ito changing dispensation. Amen. Hanggang ba sa mensahe, recognizing your day and the message for that day. Sa ano ang 144,000? Pagkatapos sa rapture. Amen. Ang paniwala at aral naman ng saksi ni Joha ng 144,000, tayo na lang bilhin. Kaya nagrapatay na. Pag sila nagrapatay, ang nagtong rapture na. Pang doktor na yan. Pag wala na ginawa, ng tawon sa doktor ang pulso ang mata, rapture na. Pero ang nagtong patay na. Pero sabay sa Biblia ang rapture, submit. Amen. Pag-agaw. Amen. Sabay-sabay. Amen. Amen. Sabay-sabay na agawin, rapturin ang lahat ng mga banal, ang iglesia, hali sa panahon sa adlaw sa Pentecostes, hasta sa atong panahon. Amen. Sabay-sabay agawin ang rapture. Amen. Hindi yung tag-isa-isa sila na mamamatay, rapture na yun. Hindi yun ayon sa Biblia. Sa Sabadista man. Itong 144,000 sa Badista din. Sa panahon nila. Wala pa nga si Moses at si Elias. Atin pa ito panahon. Sa mga tiyod, wala pa yan sila na tinawag. At sino tatawag? Diyos. Sino gagamitin? Si Moses at si Elias. Wala pa ang si Moses at si Elias. Wala pa yan. Amen. Kaya, doon natin malaman na ang Diyos nagpadala ng propeta, kanyang propeta, upang maunawaan natin ang kanyang plano sa kanyang salita. Okay? So sabi ng Panginoon, milyon-milyon sila. Hindi sila makakatanggap ng Holy Ghost. Hindi sila makatagpo, makasumpong ng kapahingaan sa kanilang kaluluwa dahil hindi naman sila sumasampalataya. Amen. Kayo, iba kayo. Iba tayo. Bawat narinig na mensahe, tayo ay sumasampalataya. Ang sumasampalataya, tiyatakan. Amen. Holy Ghost ang pagtatag sa atin. Kaya ang kaligtasan, ang pag-usapan kaligtasan, sigurado na tayo. Lahat ang pag-usapan, sigurado
magpakatapat na. Tumayo. Salamat God sa kabigyan pagpapala mo sa amin. Salamat, Sa pangalan ng Lord. Panginoon Jesus, pinatawad mo kami. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, itinuro mo sa amin na nilinis mo kami. Ginawa mo kami matuwid. At naging tahanan mo kami. Ikaw ang banal na Espiritu. Salamat. Pagpalain mo kami lahat. At ang wala dito, na magbalik loob sa iyo bago man lang matapos ang biyaya sa aming panahon. Aming mga mahal sa buhay na sila makasama namin sa panampalatayang ito bago man lamang ikaw dumating sa iyong second coming. Salamat God, papalain mo sila, papalain mo kami. Sa pangalan ni Lord Jesus Christ, we pray God Father. Amen. God bless you.